Good day, everyone. The topic that was assigned to me is in Exodus chapter 28, which is about the priestly garments. Okay, before I proceed, I want you to distinguish the difference between the priest and the high priest. The priests are the helper of the high priest, and the high priest, sila yung mayroong special privilege to commune with God. They are the one who intercedes with people. Sila rin ang pwedeng pumasok dun sa Holy of Holies. Ang Holy of Holies, ito ang isang lugar na kung saan pwedeng makipag-usap ang high priest sa Panginoon, sa Diyos. At ito rin ang lugar na ini-encounter ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng high priest. Now, let's proceed to the garments. By the way, the garments were designed and chosen by God. The details, even the colors. And let's see the latter part of this devotion, the significance of the colors and even the details of these priestly garments. So I will share first the garments of the priest. The garments of the priest has, meron silang apat na clothing. First, yung linen breeches. These are their, yung undergarments nila, which reaches from their hips to their thighs. Sabi sa Exodus 28 verse 42. The next is the tunic or the fine linen. Sabi sa Exodus 28:40, for Aaron's sons, make tunics, sashes, and special head coverings that are glorious and beautiful. Imagine how the Lord values the beauty, diba? And itong tunic na to, tunic was also mentioned in the New Testament. Si Jesus, isa ito sa kanyang mga kasuotan. The next is the sash. The sash, it signifies readiness or being prepared. There are stories in the Bible wherein nabigyan ito ng emphasis na before they go to a place or before they do such things, they need to gird or they need to tie their sash or yung kanilang mga belt. Number 4 is the cap. The cap is used to set apart the priest from the ordinary people and the high priest from the priest. This is their special head coverings. So those are the clothings of the priest. Then now let's proceed to the high priest. Ang high priest, meron silang, ang kanilang mga kasuotan ay katulad din ng mga priest except for this clothings. The first one is the robe of the ephod. The robe of the ephod should be done, or it should be entirely in blue color. At meron siyang mga nakalagay sa laylayan niya na bell, maliliit na bell at saka yung granada na fruits. What is the significance of this? The blue color signifies the healing power of God. Remember, it is the high priest who can commune with God. And if you're in the presence of God, the first thing that you will experience is the healing. Is His healing power. It might be emotional, physical, or spiritual. And then, yung mga nakasabit naman, ang granada na prutas, ito ay nagsisignify ng provision ng Panginoon. The Israelites were in the nasa paglalakbay papunta sa Promised Land. At doon sa kanilang pupuntahan na lugar, ang lugar ng Canaan, ang isa sa mga major nila na prutas, itong prutas ng granada. At kaya ito ang nakalagay doon sa laylayan ng damit ng high priest to remind them that it is the Lord who prospers yung a city or a person
at ang presensya ng Panginoon ang magdidetermine ng kasaganaan ng isang bansa. At ang bell naman, ang significance nito ay para malaman kung ang high priest ay buhay or patay. Every time na siya ay pumapasok doon sa Holy of Holies, kailangan niyang i-cleanse ang kanyang sarili. At kapag hindi siya nakapag-confess ng kanyang kasalanan at meron siyang itinago sa Panginoon, ang mangyayari sa kanya, siya ay mamamatay right there and then. At pakikinggan ng mga priest, dahil hindi nga sila pwedeng pumasok sa Holy of Holies, pakikinggan lang nila yung tunog ng bell. Kapag hindi na nila narinig na tumutunog ang bell, yun na yung time na hilain nila ang bangkay ng priest. By the way, merong tali ang high priest kapag pupunta sila sa Holy of Holies, na para in case na mamatay sila, pwede silang hilain ng priest. And pero kapag tumutunog ang bell, that signifies life. Ibig sabihin, itong high priest ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Panginoon. Then, the next is the ephod. The ephod is like an apron. Meron din siyang mga detalye. The first is itong bato na nasa kanyang shoulder. At naka-engrave dito ang pangalan ng 12 tribes of Israel. The next is the band of the ephod. Ang pinakaiba nito sa sash ng priest, meron siyang hibla ng gold. Then, the breastpiece. The breastpiece contains precious stones that represents tribes of Israel. Kaya kung bibilangin mo, meron ding 12 precious stones dito sa breastpiece ng high priest. Then the last one is the Urim and Thummim. The Urim and Thummim, ito ay parang mga bato. Ang Urim ay iba sa Thummim. Ito ay nakalagay doon sa parang bulsa, doon sa breastpiece ng high priest. And every time na merong desisyon na gagawin, for example, ang king, nilalapit siya sa high priest at kakapain niya yun ng high priest yung Thummim at saka kukunin niya yung Urim. Okay? Kapag ang desisyon ay yes, makukuha niya ngayon kung puti ang nakuha niya, ibig sabihin ang decision ay yes. Kapag black naman, ang decision ay no. Pero kailangan niya rin i-affirm yun. So, titingnan niya ngayon yung Urim. Kapag ang Urim ay kumintab o lumiwanag, ibig sabihin may basbas ng Panginoon ang decision na gagawin. Ngunit kung hindi nila dapat ituloy ang kanilang plano. So, that is the significance of Urim and Thummim. The Urim, it enlightens, and then the Thummim will give yung direction dun sa decision na gagawin. The next is the turban, which is specifically designated for the high priest. Ano yung pinagkaiba nito doon sa cap ng mga priest? Ang turban na to, meron siyang may plate of pure gold na may naka-engrave. Ito ang pinakamahalaga. Itong naka-engrave na to sa pure gold na plate. Itong nakalagay na holy to the Lord. Ang high priest ay tao. They are sinners. But every time that they enters the Holy of Holies, and the Lord sees that plate of pure gold, and the Lord sees that engrave, nakikita niya ang high priest bilang isang banal na karapat-dapat na humarap sa kanya at mag-intercede sa mga tao. Katulad ng sabi dito sa naka-bold na portion ng verse, it will be on Aaron's forehead continually so that they will be acceptable to the Lord. Okay, so let's review the garments of the high priest. They have that turban with that plate
of pure gold. They have that. They have that ephod, band of the ephod, that robe of the ephod, that stones, and then the breastpiece, and then the ephod. These garments are used to express the glory and holiness of the high priest. And if you notice, this is the high priest can only represent the Israelites. Remember, anong nakaukit dito sa stone na to na nasa shoulder, and even dito sa breastpiece, which represents the 12 tribes of Israel. If you think of it, kung ganito ang proseso ng Panginoon, and even sa panahon natin ngayon, na sa pamamagitan ng high priest, para tayo makapag-commune with God. Do you think we have this chance to go to heaven? No. Kasi we are not Israelites. And this is only for the Israelites. Kaya ang ginawa ng Panginoon, dahil nung una pa lang, nakita na niya ikaw at ako, na tinatawag na Gentiles or hindi part ng angkan ng Israelita, He sent His only Son, the ultimate high priest. It is Jesus. Hebrews 7 verse 22 says, by so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Also, there were many priests because they were prevented by death from continuing. But He, because He continues forever, has an unchangeable priesthood. Therefore, He is able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. For such a high priest was fitting for us, who is holy, blameless, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. Remember the engrave in the plate of pure gold, holy to the Lord. And the high priest that God has sent for us is holy and blameless. And every time that we commune with the Father, Jesus stands in front of us. And it is Jesus whom the Father sees. Ang Panginoong Jesus ang nakikita ng Diyos Ama sa atin. Wala nang iba. Ang Panginoong Jesus ang ating kaisa-isang intercessor. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Panginoong Diyos kundi sa pamamagitan ni Jesus. Jesus is our high priest. He loves us so much. We are so precious in His sight. Thus, He bore our sins upon His shoulder and died on the cross for us to have eternal life. If the high priest can only bear the names of the Israelites, Jesus bears your name. He bore your sins, my sin, the sin of everyone. And it is not automatic. You need to receive that gift that God has given to you. Okay, let's proceed to the next slide. What is the significance of Urim or Urim and Thummim? It is the Holy Spirit. Jesus sent us the Holy Spirit to enlighten us and to direct us. Jesus said in John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. The Holy Spirit is our Urim and Thummim. He will enlighten us and direct us. Just ask. And who are the priests?
Sila ba yung mga nagsisilbi sa simbahan? No. They are those who received Him, those who believe in His name, those who come to God through Jesus. Therefore, they are every believers. Hindi lang sila yung mga nakikita natin sa simbahan. According to 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, royal priests, a holy nation, a people who belong to God. You were chosen to tell about the wonderful acts of God, who called you out of darkness into His marvelous light. 1 Corinthians 1 verse 30 says, but God has brought you into union with Christ Jesus, and God has made Christ to be our wisdom. By Him we are put right with God. We become God's holy people and are set free. God has chosen us. If you received Him, if you believe in His name, if you come to God through Jesus, God has chosen you to be the priest, to declare God's wonderful acts, to be a testament of God's goodness, of God's love. Now think of this. Even from the beginning, He is thinking of you and me. Those garments of the high priest points to Jesus. Those garments of the priest points to you and me. If you accept Him, if you receive Him in your heart. Jesus said in Revelation 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him, and he with me. And now the question is, are you willing to be one of His priests? Are you willing to be one of those who declares His goodness and love? Are you willing to be called the Son of God? Are you willing to be called a child of God? If yes, have faith on Jesus. He is the only way. He is the only intercessor. Pray. Ask Him to forgive your sins and invite Him to come into your heart and to be your Lord and Savior. Remember, He is the only one who can intercede you to the Father. God bless you.